Magandang gabi yun sa inyo. Viernes na ho ngayon. Today is the 6th day of December. Wow! Ito si Brother June Banaag and welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show hanggang alas 11:30 dito po sa 105.9 Radyo 5 True FM. If today is the 6th day, ibig sabihin 19 na araw na lamang po ang ating hinihintay at ho, 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 ho! Merry Christmas! Ilang? Walang bonus? Ayun, tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 Cagayan de Oro, sa Ormoc City, 99.9%. At sa Tacloban, 104.7. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Cable. It is now 9:52. Ihatid namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, ika-6 ng buwan ng Disyembre. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-9 na kabanata ng Ebanghelyo sang ayon kay San Mateo, talata 27 hanggang 31. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin yon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing yon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 5 minutes before 10 o'clock, umabol na tayo. Ang atin pong mapapanood sa ating episode, ang ating bahaging ito ng programa natin, ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng programang Face to Face Harapan na sumasa inyo po Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa panguna ng ating batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. At hindi ho pa iiwan dyan ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, Dr. Love ng 105.9 True FM. At kung nais po ninyo magkomento, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment sa ating live stream. Pwede rin tumawag sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating episode sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, pinamagatang Bex Friend o Ex-Friend. Narito. Ang hirit niya ay magsolian na daw sila ng kandila. Oh, masakit yun ha, masakit. Kasi siya na lang daw lagi ang biktima ng paninira ng dating BFF niya. Perla, humarap ka na.
Parang ang lungkot-lungkot naman ng kanyang mukha. Bakit naman, ano ang problema, Perla? Bakit ang lungkot? Kasi po yung walang niya kaibigan ko na yung traitor na yan. Pati boyfriend ko, inagaw niya. Wow, naman. Hindi lang gulay ang ninakaw, pati boyfriend ko. Naman. Traitor siya eh. Hindi na Sakit nagpakita yung yan. boyfriend ko. Hindi ko na nakita dahil sa walang yung bakla yan. Siya lang ang kaibigan kong traitor na bakla. Marami akong barkadang bakla, pero siya lang. Lahat binigay ko, naging mabuti akong kaibigan sa kanya, pero walang hiya siya. Lahat ginawa ko, halos kulang na lang matulog siya sa amin araw-araw. Wi-Fi, pagkain, halos doon ko na siya gustong patirahin sa amin. Pero nung itong mga huling araw na, nitong dumating na October, walang hiya siya. Yung boyfriend ko, sinusuhulan niya ng pera. Akala niya wala ako doon. Nagka-collapse po kami, collapse kami niyan. Kaya ako nakilala yan dahil nakikita ko po siya tuwing dadaan ako dyan. Sa kanilang lugar, nakikita ko siya nagre-reels din. Niyaya ko siya mag-collabs kami. Doon siya na-in love dahil sa collabs sa boyfriend ko. Ako pumayag. Nag-collab silang Pinayagan ko dalawa. siya. Na-collab sa Pinayagan ko boyfriend siya niya. mag-collab sila. Alam mo, kanina ko pa iniisip, ano ba yung collabs? Ano yan, para pag vlogger ka, parang vlog siya, collab. vlog mag-collab. Oh. Collab, collaboration. Apo, doon po yan, nag-umpisa. Okay. Doon Wala sila ko nilalagay nag-umpisa sa na in sinigang love siya doon yan. sa boyfriend ko sa collabs. Tapos pag nandun siya sa amin, yung boyfriend ko, masikaso yung sweet yun, tinitimplan siya ng kape, inaasikaso siya, naiingit siya sa amin ng boyfriend ko. Dahil ang swerte ko na may boyfriend daw akong maasikaso, sweet. Wow. Okay. Yan, kaya po doon siya nag-umpisa. Kasi lagi sila magkainuman ng jowa ko, hindi po ako nagiinom. Silang dalawa, inom ng inom dalawa. Pag mga nalalasing na, Ano? yan ang hindi ko alam. No. Magkatabihan sila, nahuli ko magkatabi. Nako, sakit niyan. Magdamag po ako Uso doon, ngayon magdamag yan. ako. Magdamag ako nakasilip sa butas, sinisilip ko silang dalawa kung ano ginagawa Wow! nila. Sa butas. Yun po talaga, totoo po yan. So hindi mo akalain na yung jowa mo ay papatol pala sa... Apo, dahil po sa pera din, pas kinampihan ko pa siya, kaibigan ko siya. Okay lang mawala ang jowa ko, wag lang siyang best friend ko kasi kaibigan ko po siya Naku, eh. sakit niyan. Ayaw ko po mawala siya sa akin, kaso sobra siya eh. Mas ginusto niya yung boyfriend ko kaysa sa akin. Kasi inano niya, sinabihan ko na siya, peperahan ka lang yan. Sinabihan ko na siya, ma'am, peperahan ka lang yan. Hindi siya nakinig sa akin. Sinisiraan ko daw yung boyfriend ko para sa kanya maghiwalay. Hindi po, ma'am. Gusto pero, ko... teka, pero Kinulab okay lang niya. mawala sa'yo yung boyfriend Apo, mo. kasi lalaki lang po yan eh. Ayun. Wala po lalaki lang po yan, maraming lalaki. Pero ang Kinulab kaibigan, niya. iisa lang. Ayun. Ganon ko po siya kamahal. Ganon ko po siya kamahal bilang kaibigan. Meron pang anong ginawa niya sa malunggay? Ano po, tininda niya po, may nagsabi sa Ay, akin. tininda, parang Apo, ninakaw niya yung apo, tanim apo. mo. Ayun, okay. O, ano naman yung suman? Ano naman yung suman? Yung suman po, doon po sa kaibigan ko rin na si Rebecca. Kasi po, hindi siya nakapagtinda ng isang araw yan si Bakla. Kinain niya. Tinawag ng customer. Customer po ang tumawag kay Rebecca para bumili. Tapos siniraan niya, panis daw. Panis daw. Kinain ko eh. Kinain ng suman. Oo, mamaya natin malalaman pag sumakit ang tiyan. Okay, ngayon, pakinggan naman natin ang isa, ang taong sinasabing nasa likod ng lahat ng intriga at chismis. Eto na, ang dating BFF ni Perla, ang inireklamo, Si Yuri, Kulab. humarap ka na! Ay, siya pala yun. Oh! Hindi ako may gusto na mag-collab tayo. Ikaw yung may gusto. Traitor ka! O, teka muna, Ang upo ka bait, muna, ginawa ko Yuri. sa'yo. Upo ka muna, Yuri. Salbahay ka! Okay. Okay. Ginawa ko sa'yo, salbahay ka! Pagkatapos kita, Kapal na mukha mo. pinili kita, hindi yung boyfriend ko, salbahay ka. Tapos pinili kita dahil magkaibigan tayo. Kinulab mo Sinabihan eh. na kita, peperahan ka lang niya. Bakit? Pinapatulan ko ba yung boyfriend mo? ano? Ano? Wala Patol siya sa akin? Tapos sinakaw mo pa yung halaw. Kinuha mo. Kasalanan ba niyon? Nagpapaalam ka pero nung mga palibas at welcome ka sa bahay namin, kuha ka ng kuha na hindi ka na nagpapaalam. Anong kuha ng kuha? Pati boyfriend Anong kinuha mo. Malunggay? Grabe ka. Di ba nagpaalam ako sa'yo? Ano, Bel? Nagpaalam ka isang beses lang. Uy, kumain ka ng malunggay na niluto ko. Dinalang kita isang mangkok. Namatay na, ayaw na, hindi na tumubo. Kinain mo yung mangkok. Okay. Sandali Yung lang. ano? Sandali. Nagkakainitan, mabuti na lang. Malaki ang silya. Ate Kuning, okay lang yan, di ba? Komportable ka sa Simple Joys, tama? Maraming salamat, Simple Mabuti Joys, na lang. sa upuan. Ayan, Oo. napakaganda. Isang upuan lang, parang isa ng tahanan. Yes! Sir Charles,
Thank you po. Kasyang-kasya ako, kasyang-kasya. Sana all. Medyo huminahon na sila ng kaunti, so tanungin na natin si Yuri, diretsahang tanong. Si Perla, iniwan ng kanyang kinakasama. Ang tanong, dahil ba talaga sa kanya o dahil sa'yo? Tingin mo. Dahil sa kanya po. Dahil masama Sinungaling ugali niya. Masama ugali Teka Nangungulab muna, yan. pasalitain muna natin si Perla. Okay. Kasi po, collabs kami niyan. Yun. Hindi sana ako makikipag-collabs kasi gusto ko ako lang. Oo. Kasi ako kaya ko maging babae, kaya ko magiging lalaki. Dalawang lalaki katauhan ko kasi nagre-reels ako, nagti-TikTok ako. Sa isang screen, ginawa kong tatlo. Yun. Collab siya mag-isa. Nakikita niya yung mga ko kasi pinapalo niya ako, ang galing ko daw. Gusto niya makipag-collab. Sabi ko, ayoko ng collab. 3 beses niya ako maganda yung mag-collab sa'yo kasi sisika tayo pareho. Kasi marami siyang mga followers, umabot na ng 20 plus. Samantala ako, 7K lang. Okay. Sa kanya, 20K plus. So na lang ako. Nag-collabs kami, ang dami namin ginagawa. Mga drama, o mga katatawanan, mga comedy drama, ganun. Tapos, nung dumating yung boyfriend niya, galing sa ang lugar, sa ang Lupalok yung galing. Oo. Nawala yung pagkaano namin. Dumatay, Yung sabi mo, mag-collabs kayo, ha? Kasi Kami nila- gusto mag-collabs. Ayaw nga ng boyfriend ko, pinipilit mo. Hoy, hindi. Ikaw namimilit. Ikaw ang nag-ano nun. Mag-collabs kayo. Kasi may katauhan na akong Nahihiya babae. pa nga, mag-collabs Tirang ako kayo, pag babae, tirang. Ikaw ang may gusto, eh. Tapos sabi, kasi Kasi ginagawa. nihingi mo na sa akin boyfriend ko, sabi mo, sa'yo na lang. Ah, ganun. Galing mo, hinihingi mo Kukulabin na. niya. Hindi naman hihingi Hindi naman yung ako. boyfriend mo Lahat ng Facebook mo, boyfriend ko, pinost mo. Samantalang ako, boyfriend ko, wala kaming post. Oh, wala siyang pause. Lagi mo tinititigan, nakikita kita, ang pogi talaga ng boyfriend mo, ang pogi. Sabi mo, gano'n. Ganun. Paano tayo Sabi mo, sisikat aswerte kung mo ano? naman. Sabi, pag ako nagkapera, magpapa-opera ako para magkaroon din akong boyfriend ganyan. Yun. Pero teka muna, Yuri, may gusto ka ba sa jowa ni Perla? Wala po kasi bata pa eh. Bata pa. At saka parang gusgusin. Ganun. Sabay gano'n. Yaki. Matapos mo tikman. Hoy, Ay! kahit ganito lang ako. Matapos mo tikman. Marunong akong pumili ng lalaki. Ikaw, kung sino-sino ko. Magdamag kayo. Kung may lalaki baka gusto, lapato agad. Sinabihan mo pa, bumalik. Dahil mo kay Akala mo bakla. ako. Ay. Oy, kung hindi mo gusto yon, hindi mo yayayain sa bahay nyo. Ganun. Hindi ko yun niyaya. Niyaya Sumama mo. siya. Oy, alam mo, tapos sabi mo sa akin, ako nagchat-chat sa'yo. Hindi Sabi kita pa niya- sinasab, ginagamit mo Di ba sabi, Facebook. tulog na tulog ako, galing ako naglako ng suman. Tumigil ka. Kasi matagal akong naubusan ng suman. Sinisilip kita, magdamag ako din natulog. Nakatingin ako sa inyong dalawa. Wow! Hoy, paninira ka. Alam mo, hindi kita Iba ang lumabas sa bunganga mo. Sinungaling So, ka. ang sinasabi mo, Yuri, walang nangyari sa inyo? Wala po. Kasi ganito kasi yun, ma'am. Tulog na tulog ako, ma'am, siguro mga alas 10 na. Siyempre, pagod na pagod ako kasi nagtitinda ako suman buong araw. Kasi matumalong time na yon. Bigla silang tinulak yung pinto. Oh. Sabi pa niya, kasama niya yung juwan niya, sabi niya, ay, Bes, pwede ba dito ko patulugin yung boyfriend ko? Oh, pala Bakit, naman Bes? eh. Kasi dumating yung mga anak ko, puro babae, tapos siya lang ang lalaki. Dito ko patulugin. Oh. Siyempre, pinapatulog ko na lang. Hindi, may dala pa silang alak. May dala silang alak. O, magtagay-tagay daw. Siya hindi umiinom. Sabi ko, may ano pa naman ako, lako pa naman ako bukas. Bis, tapos magiinom kami ng boyfriend mo. Okay lang yan. Isang buti lang naman. Tapos, Sa bote, naganakarami. Tapos Tapos sabi nung- mo, inutusan mo, eto, 100 na, bumili ka pa doon, tapos bumalik ka, ha? Tapos nung ano- mamaya, bibigyan ka, sabi mo, sinusuhulan mo? Oh. Ganon? Kaya yung isa gustong-gusto ka kasi pera lang gusto sa'yo, hindi ikaw ang gusto. hala! Hindi ganon! Hindi ganon! Silusa ka lang! Silusa. Talaga, sino ba nag-invento kasi ng collabs na yan? Collabs. Ano, may kasalanan na Siya, lahat. lalaki kasi yung jowa ko, kaya kinulab dati, kami ang mag-collabs. Yung jowa ko, nagseselos dyan, kala lalaki to. Nasaan na ba Eh, itong baba- lalaking ito ngayon? Nawala na po ngayon. Yung nga pinagtataka ko, hinahanap ko rin sa kanya. Nawala na, naglaho na. Kayo, nag-aaway pa rin. Opo, kasi siya may kasalanan kung bakit nawala. Gumagawa ka ng kwento. Okay. Hindi O, ko mga alam kung taga-Buyo. nasaan yung Doon jiwa kayo mo. nakikita sa likod. Sa likod, sa sapa. Yung jiwa mo, hindi ko yung papatulan. Ikaw lang ang pumapatol Kaya doon. pala, hindi daw. Mukhang gusgusin yung Isipin jiwa mo. na nga kayo, Oy, Gusgusin. komisyon. Isipin na kayo. Isipin na nga kayo. Alam nyo, pag tumayo na ako, may ibig sabihin na yon. Ang ibig sabihin nun, mag-collab tayo. Okay? Collabs lang tayo. Ayan. 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 Oh.
Ganun naman ang mapapayo mo sa mga magkakaibigang dating magkaibigan. Ngayon, ayan na. Shorty na lang, ate ko ring. Kay, anong pangalan? Kay Perla. Perla, kailan pa tayo makaka-move on? Ang liwa-liwanag na ayaw sa'yo nung boyfriend mo. For whatever reason, wala na siya. Huwag mong sirain yung pagkakaibigan yung dalawa. Pwede kayong maging magkaibigan uli kasi dati na kayo nagsimula doon sa magkaibigan kayo. Yun yung sinasabi ni Ate Kuring, huwag nating sayangin. Tanggapin na natin ang katotohanan, pareho kayong naloko ng boyfriend mo. At ipagpasalamat mo kay Yuri dahil nandyan pa rin siya as a friend to you. Make some friends, huwag nang kaaway. Ayan, thank you very much. Love, love, love lang talaga si Dr. Love. Kaya, ang aral niyan, tigilan na yung kakukulab na yan. Pag nagkakulaban na ganyan, nawawala yung boyfriend. Di ba? Baka meron kayong komento, pwede nyo itawag yan sa amin. Di ba? Pwede kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o mag-comment po sa ating live stream. Babasahin po namin mamaya. Pwede rin tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Babalik ang programang Dr. Love Rizal, 10:08. Maraming salamat. 24 minutes after 10 sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Aba, maraming mga reaction sa ating napanood kanina sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. Pero batiin lang muna natin, nagpapa-shout out si Shari Picho ng Seattle, Washington. Merry Christmas to you, Shari. And buhat po sa Metro Davao ang mag-ina ni Mami Lorleen at saka si Amadeo Giorgio Gonzalez. Magandang Merry Christmas sa inyong gabi. Ayun, di ba? Halo-halo na yan. Lori Feria Flores ng Pasay City. Alani Hungko ng Kuwait. Buwabati po ng magandang gabi at Merry Christmas sa lahat na nakikinig sa programa natin. Buhat po sa malayong bansa ng Pateros. Si Angelita Banataw ay bumabati ng magandang gabi. Sa Plaridel, Bulacan, si Lina Ho. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Merry Sabi ko Christmas! sa inyo Sheila Rose Reside or Reside. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan nagpapacheck ng attendance. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Naalala ko, ano ba yung paborito ko sa Hong Kong? Anong tawag doon sa white chicken? White chicken, may tawag doon no? Nalimutan ko. White chicken ba na merong, ang sauce niya parang maraming Hainanese. Ayun. Hainanese chicken. Ang sarap noon, di ba? Yung merong ginger yung kanyang yung kanyang sauce. Yan ang gusto ko sa Hong Kong. Tumatawid ako ng hotel. Oo, bababa ako sa hotel, kakain ako doon sa restaurant sa tapat ng hotel. Ay, nako. 10 chicken yata ay nauubos ko. Alright, magandang gabi rin kay Lance Abelion na buwabati ng magandang gabi at Merry Christmas watching from Sampaloc, Manila habang naghahanda para sa paglulunsad or launch ng kanyang bagong libro sa araw ng tomorrow. Si Teresa Cruz Ligaya, Brother June, listening here every night, pa-attendance check. Buhat sa Project 8 Quezon City, Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna at si Engineer Mercy Santos ng Pasig City. May bagong kaibigan nga pala ako. Oo, may bagong kaibigan ako na matagal na raw nakikinig yung nanay niya sa programa natin at gusto niyang sumama sa mga pilgrimages natin, si Mina Ferrer. Yan. Mina Ferrer, maraming salamat sa iyo. Tinext siya ako kanina. Thanks a lot and sana magkita tayo one of these days. Sana sa 14 of December yata, meron yatang Christmas party ang mga pilgrims ni Dr. Love. Anyway, nasa linya natin ngayon ang tinig na pinapangarap na palaging madinig ni Teacher JC Calasikas ng Bulacan. Pero si Teacher JC ay nawawala ng pag-asa na magkita sila ng personal at makadaupang palad niya itong tinig na ito. Si Miss Sugar ng Pampanga. Magandang gabi sa iyo, Miss Sugar ng Pampanga.
nahatsing naman ako sa mga sinasabi ng Brother June. Bakit? May ano ba yan? May Lalo ako sinusumpong ng allergic rhinitis ko. yung may ano yan? May pepper? Ano yung pepper? Yung paminta? Oo. Ang masasabi ko lang kay Teacher JC, Yan, Brother June. yan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ano? Pwede mo namang iwan ang number mo sa... Tumatawag ka naman kay Brother June. Pwede Ayun. mo namang iwan ang number mo sa... Oo, sa producer Hindi ko. ako makakasagot. Sa producer ko, kay Jen. Huwag kang ano. Sabihin mo, ibigay sa akin. Katulad ng ginawa ni Miss Norma. Yun. Oh. Wag kang matotorpe pag merong babae. Alam ko ang feeling ng isang lalaki nagmamahal sa isang babaeng talagang sinasamban niya na natotorpe. Oo. Baka magsisi siya, Brother Baka June. magsisi Hindi, ka, sigurado JC. ako magsisisi siya. Baka magsisi ka, JC. Baka mahuli ang Nakilala lahat. niya ako. Tawagan mo na si Tawagan mo si Jen. Iwan mong number mo. At para magkaroon kayo ng pagkakataon magkausap, Diyos ko, ang hina mo Ang hina mo. Pag gusto may paraan, di ba? Sige. Naisip ko lang yun kasi natuwa ako kay Miss Norma nung sinabi niya Norma. na sino ba yung idea na Lapus. Brother Norma June. Lapus, oo. Yeah, yung iwan niya yung number tapos kukunin Oo, niya. ang tagal-tagal Ganun kong ba hinahanap si Norma Lapus. Pagkatapos, biglang tumawag. Akala ko hindi siya. Ayun ako, sabi ko, subukin ko to. Kinanta Yeah, na I'm yung... happy for you, Brother June, Oo. dahil at last nag-career night uli Alam, kayo. No? yan pa, wala pang Norma. namagitan sa amin ni Norma Lapus, ha? Oh. Anyway, Sugar, ano ang masasabi mo dito kay Yuri at saka kay Perla? Sang-ayon kay Perla, nag-collapse yung kanyang shooting thing at saka si Yuri. Oh. Nag-collab na in love, Brother June. Nag-collab na in love. Wala namang masama. Dinideny ni Yuri. Hindi ko type yung boyfriend mo, yak. At Ayaw parang niya. naman, Brother June, parang si Yuri naman may basihan. Kasi Oo. parang nakita ko naman, parang may standard yung mama. Or should I say, si Yuri na lang. Sige, may Ano? standard naman siya. Sabi niya Bakit naman mama? sige, wag na mama. Baka- May standard naman yung tao. Pag nakausap ka niya, papatayuin ka ng 2 hours niya. Tuturuan ka niya kung Subukan paano niya. Malalaman niya kung paano. Turuan ka niya kung paano gumamit ng pronoun. Subukan niya akong patayuin for 2 hours. Malalaman. Sige, okay. Alright. Ayun. Sa kaso nila, Brother June, pwede naman talaga magkaroon ng collaboration and wala namang masama. Pero dapat ay matutunan natin kung paano isa-separate ang ating damdamin at ang Aha. ating trabaho. Yes, Lalo yes. na kung meron tayong mga taong masasagasaan. Mm-mm. Kasi kailangan natin syempreng Uy. isaalang-alang ang kapwa natin. Parang in ngayon yan, Sugar. Yung mga story ang Mga Allen ganyan. Brother June, yung mga come and be my pillow. Ganun ang mga text nila. Oo, yung mga, di ba? May Yung mga- may screenshot yata di ba? Yes, Oo. Brother June. Napaisip tuloy ako. Tinext din kaya siya ni Yuri na I feel sad kasi nauubos na yung amoy ng sweater. Ay, may ganun. like that. Hindi Yes. ko alam yun. Kasi sa akin parang it's a waste of time. Kaya lang, naku-curious ako sa mga collabs na ganyan. Yung mga gays na kasama namin sa face-to-face, yun ang pinag-uusapan. Parang napakalaki. Walang masama sa collaboration. In fact, Brother June, yun ay ginagawa. For example, tama, pag maliit pa yung audience share nung Alin? Ang alin? Pag maliit pa yung audience share at yung followers ng isa, Doon nakikipag-collaboration nagko-collabs. siya sa malaking, yes, Brother June. Oh, For example, saang malaki? ako, Malaking following. yeah, halimbawa, kayo ang following nyo ay nasa 1 million. Oo. Following ko ay nasa May 10,000 tumatawag. na lang. Pwede Oo. tayong mag-collab, Brother June. Pero Okay. sabi ko nga, dapat nating i-separate ang ating professional sa personal nating buhay. Oo. Dapat nating isaalang-alang kung kanino tayo dapat na ma-fall o hindi. At tingin ko naman kay Yuri, Brother June, like what I've said, ay may standard naman yung tao. Ito naman si Siguro- Perla kasi, magdamag, sinilip sa butas kung anong ginagawa ni Yuri at saka nung kanyang collab, nung kanyang Wala shota. siyang tiwala, Brother June. Mahina ang kanyang
Ang ginawa ni Perla Napuyat ay ka sign pa. ng insecurity. Oo, Brother June. oo, napuyat pa siya. Kasi kung siya ay may kung siya ay may tamang kumpiyansa sa kanyang sarili, ang iisipin niya lang ay, okay, kahit na anong gawin nyo dyan, di gawin nyo. Basta ako, nandito ako. Oo, Kung ano naman ang gagawin nyo, problema nyo yun. Kaya ko naman ang sarili. Ay, iniwanan na siya nung kanya syota, edi move on. At isa pang napansin ko, Brother June, ay ang kanyang boyfriend ay, sabi nga ni Yuri, mas bata Oo. sa kanya. Oo. So, doon naman papasok yung find your match. Alam natin na mas gusto natin hanggat maaari yung kaedada natin or huwag naman tayo sanang pumili ng mas bata. Pero hindi, Kasi baka nga may bata. generation gap. Sugar, baka nga bata pero malaki ang following. Kaya nag-collab sila. Kaya Di ba nga? kahit Kinulab. gaano kalaki ang following, Brother June, bata pa rin yun. Sooner or Hindi. later. No, hindi. It matters a lot. Sabi nga ni Pera, kinulab niya yung shota niya. Kasi malaki ang following noon. Umamin din si Yuri na ang following niya. Na malaki nga ang following. Seven lang yata ang following niya. 70, Brother June. 70, 20K na ang following. Malaki ang following nitong kanyang Oo. Collab. Ano kasi, hindi natin sinasabi, may mali din si Pearl kasi hindi natin sinasabi na hindi nag-work out ang relationship. Baka masyado siyang insecure. Ng bata at matanda. Lalo na kung babae ang mas matanda, Brother June. Hindi natin sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang ay bihira. Susok sa buwan. Sa makailan lang, meron 2 tao na artista pa man din yung isa na naghiwalay dahil sa kanilang generation gap. Meron? At sabi nung isa ay gusto kong magkaanak. Ay, parang So, nadinig ko yan. Oo, parang nadinig ko yan. Talaga ang hirap Ay, ipilit sa oo. Yes, Brother June. Gusto niya Diba, magkaanak, pero sabi niya, binigay ko ang lahat sa'yo. Ang masakit pa, Brother June, kung kailan nakuha niya na magiging green card holder na yung lalaki. Kumbaga, naging daan niya lang yung babae. Ginamit niya lang, obviously. Para Kulang sa na lang kanya ibili siya ng eroplano na palili pa rin, di ba? Exactly. Oo. Pero napakabata naman kasi nung lalaki, Brother June. Diyan na nga papasok yung generation. May katuwiran din naman yung lalaki na naghahanap siya ng magiging anak niya. Pero mulat-mula pa man, alam niya na hindi na sila magkakaanak, Brother June. Dahil suntok sa buwan Pero na yun, ikaw babae ang na magbibigay isa. sa akin ng katuparan ng aking mga pangarap. In fact, they do have... Palili pa rin mo ko sa they have alapaap. plans. Yun. Yun, exactly, Brother June. Kaya nga hindi natin dapat na itinataya ang ating buong buhay Yun. para lang sa ibang tao, para lang matupad ang ating Mahalin mga mo rin pangarap. ang sarili mo. Hindi rin lang natin kayang panindigan. Oo. Sa kaso nilang dalawa, ang pinag-aawayan nilang lalaki nga ay nawala na nga eh. Oo. So, mas maigi na magkasundo na lang sila. Oo. Depende sa sitwasyon, hindi natin dapat na basta-basta ipinagpapalit ang ating pakikipagkaibigan Aha. para lamang sa isang taong hindi naman ganun kahalaga. Dahil ang lalaki, napakadaling hanapin yan. Ang babae, napakadaling hanapin yan. Again, depende sa sitwasyon. Pero ang totoong kaibigan hindi yan basta-basta mahahanap lang sa kung saan. Yun. Oo. Darating at darating yan. Di ba? Yes, Brother Oo. June. Wow, napakagandang mag-advise itong si Sugar. Ano kaya naman ang masasabi niya dun sa isang naghihintay sa kanya? Pero malinaw ang Brother sinabi June. ni Sugar kanina, gusto mong mag-collabs? Aba, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yes, Brother June. Yun na may Sige, ganun lang. collabin mo na. Di ba? Thank you, Salamat Sugar. po, Brother June. Thanks, Sugar. Salamat. Sugar ng Pampanga, ihabol natin. Buhat po sa San Fernando, Pampanga. San Fernando, La Union. Ayan, San Fernando, La Union. Nababati sa atin ng isang maganda, mapagpala at mabiyayang gabi sa iyo, brother. The last time nakausap natin siya, nalaglag daw siya. Kagabi, nalagdag daw siya. Alamin natin, sa edad niyang yan, baka nabalian. Aling Lourdes, kumusta ang pagkakalaglag mo? May nabali ba sa'yo? May nasaktan ka ba? Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang gabi sa iyo, brother. Sabi mo, nalaglag ka. Ano ang masakit sa'yo ngayon? Wala naman po, brother. Nalaglag lang po. Nagpatingin ka ba sa manghihilot? Brother? Sister. Ay, naku napakaswerte naman ni Teacher JC. Bakit? Gusto ko na si Sugar.
At maswerte din si Sugar Brother kung Hoy. si Teacher Jason. Tigil. Sa Palara. Napag-chismosa nito si Aling Lourdes. Oo. Chismosa ito. Nagko-collabs lang. Walang relasyon yung dalawa. Oh. Pero ano po parang tinamaan na po si Teacher JC kay Sugar Brother. Ay, sarili mong opinion yan. At ginamit mo pa ang programa ko para manyismis ka. Hindi po totoo po. Parang yun po yung napapansin ko po. Nahahalata ko po. Ganon. Oo. O sige, ano nang masasabi mo, sister? Anong masasabi mo naman dito sa buhay ni Yuri na nakulab yung boyfriend ni Perla dahil malaki daw ang following. Opo. Masasabi ko lang po kay Perla, naku Perla, yung pagiging magkaibigan ninyo, hindi dapat nasira yan dahil naman sa isang lalaki. Makakahanap at makakahanap pa ng lalaki, pero ang pagiging magkaibigan ninyong dalawa, hindi na maibabalik kapag nasira. Wala na yung lalaki. Opo. Wala na yung lalaki. Opo. Umalis na. Di dapat po magkaayos po silang magkaibigan. Mag-usap po sila. Oo. Pero sayang din kasi malaki ang yung boyfriend ni Perla, malaki ang following, may 20K. Opo. Pero yun po, dapat po talaga magkaayos po sila. Hindi dapat masira ang pagiging magkaibigan nila dahil lamang sa... Okay. Opo. Alright. Opo, Sige. dapat, Sinong babatiin mo? Si Lance Abellion. opo, binabati ko ang aking my one and only Alfred Saban at si Lance. Hello, Lance. Namimiss na kita. At si Carlo Torres po. Concepcion. Okay. Alright. Ang Tres Marias po, si Myra Bulisay at si Marie Bibiola, Elizabeth Villa Gonzalo at si Roy Bulisay po. At si Jenjen na napakaganda at napakabait. Sigurado ka? Oo. At si Mike Santulan po na napakabait. Opo. Okay. Sige. Si Lance Abellion, shout out daw sa'yo, sabi ni Lance Abellion. Opo. Nako. Pagbubutihin yung career at magtatagumpay ka. Yan. Sige. Kung saan ka magsuportahan ka. Oo. Suportahan ka. Okay. Maraming salamat, Sister. Sister Lourdes ng San Fernando, La Union. Thank you very much. It is now 20 minutes before 11 o'clock. Babalik ko ang programang Dr. Love. Maraming salamat po. 10:47 is our time. Nako ha. Ito yung mga nag-text sa atin sa messenger ng Dr. Love. Mga reaction nila. Buhat ito kay Edwin Romero ng Los Angeles, California. Good evening, Brother June. Happy Blessed Friday. Watching live via Facebook at pacheck po ng attendance here in the City of Angels, Los Angeles, California. Pabati po ang aking pinsan na si Marisa Garcia ng Pavi, France. Ang pronunciation yan eh. Pavi, France. Also, a Dr. Love subscriber. Thank you in advance. Merry Christmas. Maraming salamat, Edwin Romero ng Los Angeles. Lilian Panaligan Buen. Magandang gabi, Idol. Dr. Love watching from your senior avid fan ng Paranaque City. Wow, meron tayong fan. Avid fan ng Paranaque. Very proud siya talaga na maging senior. Emerson Alvarez, pa-shout out to my classmate sa Concepcion Oracion. Birthday niya today. Watching from Cainta, Rizal. Sino? Happy birthday! Concepcion Oracion ang pangalan. Akala ko eskwelahan yun. Concepcion, Connie! Happy birthday daw sa'yo. Yan. Buhat kay Emerson Alvarez ng Cainta, Rizal. Ganun na lang.
Pabati-bati na lang, di ba? Wala namang naramdaman. Raquel Alcala, kaibigan ko to. Asawa ito ni Nestor Dita na isinilang noong September 8. Ka-birthday ni Mama Mary. Hello, Brother June. Please, pakibati po mga taga Santa Maria. Santa Maria sa ano ito? Laguna, sa Bulacan. Alam ko nagpunta kami sa Santa Maria. Laguna ba yun nung araw? Oo. Bulacan. Santa Maria, Bulacan. Listener niyo po si Manny Balela. Santa Maria sa Laguna yan. Oo, Laguna. Principal nila yan, si Manny Balela. Tsaka si Dete Rial, Elena Pugay, at si Sol Suwan. Regards po buhat kay Raquel Alcaladita. Ang laki ng pinahit mo, Raquel, ha? Nakakainis ka. Turuan mo ko kung anong pinang-diet mo. And yung aking pamangkin na si Jojo Esteban, sabi niya, Uncle June, baka may copy ka ng song na You Won't See Me Crying ni Jerry Paraiso. Nung una kong marinig ito, akala ko foreigner ang original. Aba, di bubuksan natin over the weekend ang aking baol, di ba? Ang aking baol, hanapin natin yan. Meron pa ba ng mga, wala na? Okay. Let's welcome at 10 minutes before 11 kasi 11 o'clock ay ating tutunghay naman ang liham kasaysayan. Panauhin natin uli ang isa sa mga iginagalang natin sa industriya ng pag-awit at recording industry sa Pilipinas, Miss Norma Lapuz na nasa kabilang linya ngayon at kukuya-kuya-kuy sa Tagaytay. Magandang gabi sa Norma. Hello. Hello, Norma. Malapit ka ba sa malapit ka Sa ba Mahogany. Sa Mahogany? Malapit ka dyan? Ang kuling. Kundo, itong bumibili ng karne, pamangkin ko pag umaakyat. Oo. At saka pwede kang kumain dyan ng bulalo. Oo, kasi nadinig ko minsan, sabi mo, umakyat ka rito. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Tapos nadinig ko nga yung Mahogany. Sabi Oo. ko doon pa, ano ka ako magka-tiyempo kaya kayo ni Brother June kasi yung pamangkin. Hindi ko naman kilala yung pamangkin mo. Kasi alam mo, oo nga. Yung pamangkin ko na nakita mo na kumakanta Ayun, dalawa. yun. Oo. Yun. I Sabi see. ko, manong magkita kaya kayo? Ito pala siya namimili ng baka. Kasi nakakainis pumunta ng Tagaytay dahil traffic sa Santa Rosa, di ba? Oo. Otherwise, tatawag iikot ka sa Silang Cavite. Ikot ka ng Silang. Yun. Oo, Tagaytay. Pero nawili, alam mo ba, nung unang-una kasi nga nasa UP ako, no? Oo. May kwento ko lang sa'yo. Di kasi, year 2020, nag-lockdown na sa UP. Oo. Kasagsagan ng pandemic. Pandemic. Oo. Nananahinig ako ron. Doon nga ako nakakatawag Kaya lang, wala ka na nga sa MM noon. Oo. Doon may landline ako talaga. So, nung year 2021, nila ako, akala ko, aakit lang kami dito na papasyal. Oo. Yung pala, Itinakas kasama ka ako na. dito. Hindi na ako babalik. Sabi ko, bakit di ako tinadamay dito ako nananahinig. Itinakas ka na. Pero magandang weather dyan sa Tagaytay. Oo, maginaw. Sariwa ang karne, Oo. di ba? Lahat sariwa. Oo, maraming mga gulay-gulay dyan sa Mahogany. Oo, so paborito mo talaga ang lugar Alam yung mo, Mahogany, pag nagagawi ako dyan, nagpupunta ka sa Mahogany, bumibili ako ng brisket. Yung karne ng baka na ginagawang mechado. Mechado at saka pwedeng kare-kare. Nung isang araw nagluto pamangkin ko ng kare-kare sa coffee. Gusto ko sa kare-kare yung oxtail, yung buntot. Yung buntot. Kaya yung ibang kuwan naman ng baka, yung tuwalya. Yung tuwalya. Yung tuwalya ka lang, papakulo ka, magpapalambot ka, maglalagay ka ng puso. Alam mo, bumibili ako dyan ng litid ng baka. Litid. O mga 2 kilo ng litid ng baka Talaga na lang, pinapalambot ko yan sa crock pot. Pinapalambot ko yan, tapos sinasama ko sa mechado. Hindi ako nakakapagluto ng mechado ngayon. Naku, ikaw pa, talaga ikaw naman talagang ang kuwan mo, kumain Actually, bawal sa akin ng baka. Dahil meron akong arthritis. Alam mo, sa mga kagaya nating nagkakaedad, aminin ko na sa'yo. Ano?
kinakailangan na talaga nating medyo may maintenance ka na ba? Ako meron eh. Meron na. meron na Pero wala talaga. akong pakialam. Pag sinabi ng doktor, bawal sa iyan, kinakain ko. Kasi matanda Alam mo. na ako eh. Oh, Alam mo, alam mo. Kailan niyo ako bibigyan ng masarap na pagkain? Kailan niyo ako bibigyan ng bulalo? Pag hindi na ako makatikim, hindi ko na maibuka yung bibig ko. Bedridden nako, na ako. Hindi, alam mo, ang gustong-gusto ko sa mga doktor, yung doktor na kaibigan mo, si Ino Wanshay. Oo, Dr. Ino. O, Dr. Ino, paano? Pagka nandiyan sa sayo, sinasabi niya, basta may gana pa, kumain kayo ng kumain. Pag kasi wala na kayong gana. Kaya magkasundo kami ni Ino. Kami, Anyway. Oo. Norma, Oh, yes. ano ang inihanda mo sa iyong mga fans Ako, na nakaabang ngayon? Namamaos tuloy ako sa iyo, ikaw kasi. Anong song ang Ay. inihanda mo sa mga fans mo? Eto, gusto mo ba itong Diyos lamang ang nakakaalam? Ay, naku, maganda yan. Oo. Saka na ako kakanta ng pamasko pag tawag-tawag ko ulit. Oh, next time. Oh, Yes naman, next oo. Friday. Next Friday. Oo. O, sige. Sige oo. nga. Diyos lamang nakakaalam. Diyos Oo. lamang ang nakaalam. Ladies ng and bagay. gentlemen, at Oo. 5 minutes before 11, narito ang walang kahulilip, walang kapantay na tinig ng binibining Norma Lapu sa kanyang awiting Diyos lamang ang nakaalam. Here is Norma Lapus. Oras alas 11:05 ng gabi, batiin lang po natin ang isa sa ating mga regular listeners, si Belen Carpenter, na isa sa mga naging pilgrim natin sa ating katatapos na European Marian Pilgrimage. Maraming salamat, Belen. Merry Christmas to you. At syempre, baka magtampo ang ating kaibigan at kumare, Zenny Dayang Hirang. Merry Christmas, kumare. Ang Tres Rosas, Tres Marias ng Dr. Love, Mariví Viola ng Baguio City, ang ating kaibigan si Myra Bulisay Lee, Roy Bulisay, si pangalan nito, Elizabeth Villa Gonzalo, si Alfred Saban at Ika Villanca. Yan, binabati natin. Si Teresita Perfinian ay nag-text sa atin, sabi niya, Dr. Love, kaboses niya po si Sylvia Latorre. She's referring to Norma Lapus. Magkaiba ng magkaiba ng kapasidad at quality ang tinig ni Norma at ni Sylvia Latorre. Si Sylvia ay koloratura. Yun, koloratura. Ibig sabihin, medyo mas mataas ang training sa pagkanta. Okay, tunghayan natin ang liham kasaysayan na very interesting ngayong gabi. At kung sakali po na meron kayong opinyon sa kasaysayang ito ng ating letter sender, maaari kayo magbahagi ng inyong opinyon. Ipadala lamang po ninyo ang inyong mensahe sa ating Dr. Love Messenger kasama ng inyong pangalan at ng inyong contact number. At kung sakali po na meron kayong problema o kasaysayan na gusto nyong ibahagi sa programa natin, you can do the same. Padala po ninyo sa ating Dr. Love Messenger. Ilagay niyong pangalan nyo at ang inyong contact number. Pwede rin pong tumawag sa ating hotlines for live counseling sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang tampok na liham kasaysayan ngayong gabi ng Biyernes. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga Dr. Lovers. Ako po si Cherry mula po sa Tarlac at ako po ay 30 anyos na. Gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng tulong niyo sa amin, sa aming mga nalilito, sa aming mga tila naliligaw at mga hindi alam kung paano makababangon at makapagsisimula. Dr. Love, hindi gaya ng ibang Dr. Lovers na talagang matatagal na. Ako po ay bago pa lamang. Pero masasabi ko na simula nang makapakinig po ako sa inyo, hindi na po ako nagmintis. Pero silent listener lang po ako.
Natutuwa po kasi ako dahil natututo po ako sa inyo sa bawat sitwasyon at kwento ng iba't ibang tao. Kung ano't ano man, alam ko ang gagawin ko kung sa akin man mangyari dahil narinig ko na po sa inyo. Dr. Love, heto na nga po. Napasulat po ako sa inyo ngayon para po sana ikonsulta ang tungkol po sa aking buhay pag-ibig. No boyfriend since birth po ako. Siguro po gawa ng sobrang higpit ng parents ko noon. Medyo bago-bago nga lamang po ang pagiging independent ko. At syempre, gusto ko naman pong paglaanan ng pansin ng pagkakaroon ng love life dahil nangangarap din po ako syempre ng isang pamilya. To be honest, Dr. Love, naiinggit nga po ako sa mga callers mo. May mga love life sila katulad ni Miss Sugar ng Pampanga at saka si Teacher JC Kalasikas. Medyo may pagkachismosa to, ano? Joke lang po. Going back po, meron naman po akong prospect. Kaya nga lamang po sa tikal ko nang nagpapakyut sa kanya ni minsan ni hindi niya naman po ako napansin. Kinausap ko po ang pinsan ko at sinabi kong gusto kong magsasama sa mga gala niya. Umaasang may makikilala, hindi rin po kasi ako palabarkada. May isang beses po na nagkasama kami sa pag-iikot sa mall at naikwento ko po sa kanya ang lalaking matagal ko nang gusto. Alam mo, Dr. Love, shinare niya po sa akin ang secret niya. Kaya raw po siya na-engage bago siya mag-30 anyos ay dahil sinunod niya raw po ang payo sa kanya ng isang matandang babae na nakilala niya somewhere. Ang sabi niya po, yung lalaking nag-propose sa kanya, hindi rin daw po siya gusto. Gaya raw po ng sitwasyon ko. Siyempre, ako po sobrang na-curious kasi kung kaya niya at may paraan pala, siyempre gusto ko rin pong subukan. So, dinitalyin niya muna po sa akin ang buong pangyayari. Kinuwento niya yung tungkol sa matandang babae na legit daw po talaga na tinulungan siya kasi wala raw pong hininging kapalit at hindi po nagpapabayad. Meron daw po itong ibinigay sa kanya na supot. Maliit na supot na pula. Doon daw po sa supot, ipinilagay daw sa kanya ang buhok niya at ang buhok ng lalaki. At lagi raw niya po itong ilagay sa unan. Meron din pong ibinigay sa kanyang maliit na papel na may nakasulat na parang Latin. Kailangan niya raw po itong bigkasin 3 beses bago matulog. Dr. Love, nang marinig ko ito, nag-alanganin po ako. Ang naisip ko, masama ito at baka karmahin ako. Kaya nga lang po, pagkukumbinsin niya sa akin, mamahalin ko naman daw po ng buong buo ang lalaki, kaya wala naman akong maagrabyado. Pangalawa, wala naman po itong pamilya o anak. Sinabi rin po ng pinsan ko na kailangang maghabol na ako dahil 30 na ako. Wala na raw po ako sa kalendaryo. Kung hihintayin ko pa raw po na may makilala pa ako, matagal pa raw po ang proseso, magkikilala, date, etc. Tapos wala namang kasiguruhan sa dulo kung kami ba talaga. At least daw po, kapag ginawa ko ito, matik. Gusto ko na yung makakasama ko. Bale, less sa panahon at sure na gusto ko ang makakasama ko at hindi raw po ako lulukuhin. Talaga?
Pero Dr. Love, nagdadalawang isip pa rin po ako. Paano kung masama yung matanda na nagbigay noon na pinsan ko? Paano siya nakasiguro na totoong yun? Baka naman mamaya sila lang naman talaga ang itinadana. Para bang ayokong itry kasi nga po iniisip ko baka may karma. But at the same time, bigla po akong na-pressure. At para bang may point din naman ang pinsan ko. Dr. Love, para lang po may background kayo sa sinasabi kong lalaki. Childhood sweetheart ko po siya. Childhood sweetheart? Magsyota sila nung bata pa sila? Inaasar nga po kami noon pa man, elementary namin, super close po kami ng lalaking ito, kaya nga lamang po, nang mag-high school kami, nagkahiwalay na kami at tumahak ng kanya-kanyang landas. Para bang walang bakas ng closeness sa amin ngayon, ni hindi kami nagbabatian pag nagkikita. Pero Dr. Love, ang totoo po, matagal ko na po siyang gusto. Like, ever since. Baka nga po isa rin ito sa dahilan bakit naging no boyfriend since birth ako. Baka subconsciously waiting kasi ako sa kanya kaya hindi ko magawang gumusto sa iba. O kaya naman di ko magawang pansinin yung mga sumusubok mandigaw sa akin. Dr. Love, binata pa rin siya. Magkaedad lang kami. So, ako naman assuming na baka may hinihintay lang din siya. Pero base sa pag-stalk ko sa kanya, para bang workaholic siya ngayon at laging busy. Baka kaya single pa rin po. Close din po pala siya sa family natin. Kaya naman talagang updated po ako sa kanya. Sa family nyo, hindi natin. Dr. Love, ano po bang maganda kong gawin? Dumaan sa tamang proseso o sundin ang pinsan ko kasi nga dahil babae ako, time is ticking. Ano po ba ang take niyo rito? Kasalanan po ba ang mga gayu-gayuma? Sana po mapaliwanagan ninyo ko, aayain ko rin po ang pinsan kong makinig tonight. Kasamang mismong pinsan ko na gumagamit ito para po sana ma-enlighten din siya. Maraming salamat, Dr. Love. Gumagalang, Cherry. Maraming salamat sa iyo, Cherry, ng Tarlac. Alam mo, Cherry, nakakatakot itong pinapasok mong to. Ang tanong ko lang sa iyo, Cherry, bakit kinakailangan na maghabol ka? Talagang desperado ka na ba? Baka sa paghahabol mong yan, kung saan ka mapunta. Desperado ka na Diba? At tandaan mo lamang, ang babae, ang tunay na babae ay may matres, may ovaryo. At sa paghabol mo, baka malimutan mo na isa kang dalagang Pilipina at maraming mga lalaki ang maaaring naghahanap ng mga katulad mo na birhen pa at madaling lukuhin. Okay? So mag-iingat. Maraming impakto na nakapaligid sa iyo. Bago natin puntahan yung mga plano natin, gusto ko lang ituwid. Ako'y naniniwala na ikaw ay isang Katoliko. Ayan. Ito, ipapuputol ko lahat ng kuko sa aking kamay pag ako'y nagpapamanicure. Isama mo na ang kuko sa paa ko. Pag nagpa-pedicure ako, ipapuputol ko yung mga kukong yan. Itong si Cherry ng Tarlac ay Katoliko. Bakit? Kasi po sa Iglesia ni Cristo, walang naniniwala sa ganyan. Sa mga born-again Christians, wala ring naniniwala sa ganyan. So, sino naniniwala dyan sa mga
anting-anting, sa mga kulam, sa mga ano yan, ano yung term na ginamit niyan? Yung mga ganyan. Sino mga naniniwala? Katoliko lang. Bakit? Kasi marami sa ating Katoliko ang hindi alam ang pananampalataya. Alam ba ninyo na ang tawag ng simbahan dyan ay witchcraft? Bakit isusubo mo ang kinabukasan mo at ang sarili mo sa isang bagay na kokontrolin ka ng ibang tao? And for all you know, hindi tao ang kumukontrol sa iyo. Diablo. Kasi isinabit mo yung sarili mo doon sa diablo. Lahat ng pag-asa mo sa kanya mo iniasa. Kanina lang pinag-uusapan namin ni Laila Chikadora. Merong spiritual warfare. At ano yan? Sa diablo. At ang nabibiktima ng spiritual warfare ng mga diablo, yung mga taong naniniwala sa ganyan. Yung mga taong nagpapahula doon sa may simbahan ng Quiapo. Yan. Yung mga taong naniniwala sa mga tarot cards. Tantanan nyo, maawa kayo at nakakaya sa Diyos. Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 16 and Leviticus chapter 19 verses 26 to 31. Sabi ni Jen. Baka, sa pagiging desperado mo na makahanap ng isang lalaki, can you imagine? Yung sinasabi ng pinsan mo, sa kagagawa nitong isang matandang babaeng ito na gumagawa ng witchcraft, nakuha niya yung lalaking walang gusto sa kanya. Hello? Ganun bang gusto niyong buhay? Makasama mo, makarelasyon mo, isang lalaking walang gusto sa'yo? Pag nauntog yan at natauhan yan, dudurang ka niya sa mukha mo. Ako, subukan mo. Subukan mo. Paano ako makikipagrelasyon sa isang lalaking walang gusto sa akin? Hindi po magtatagumpay yung ganyang relasyon. Cherry ng Tarlac, huwag ka masyadong desperada. Hindi magtatagumpay ang relasyon na isa lang ang nagmamahal. Ay yung dalawang ang nagmamahalan, tinan niyo yung dalawang artista na mistisa yung babae. Tapos yung kanyang boyfriend, yung lalaking type niya, mistiso rin. Haba ng buhok. Diba? Pareho silang nagmahalan. Hindi alam nitong babaeng artista na yung kanyang minamahal na lalaki na gustong-gusto niya, may iba palang girlfriend na 7 years ng relasyon. Diba? See? Ayun, nagmahalan pa yun eh. Paano yung ikaw lang nagmamahal? Wala yan. Maniwala ka. At bakit isusubo mo ang sarili mo sa impakto? Sa diablo? Bakit isusubo mo at isusuko mo ang pagkatao mo at ang pananampalataya mo sa diablo? Ang diablo, ano yung sabi ng pinsan mo? Walang bayad yung matanda. Libre. Sino bang demonyo magpapabayad sa'yo? Ang gusto niya kunin ka? Hello? Gamitin mo nga yung common sense mo. Minsan ang common sense hindi na common Kasi hindi natin ginagamit. Ang diablo, libre-libre yan. Gratis at amore. Oo. Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Hanggang sa mahulog ka na kagaya ng pinsan mo, nahulog na doon sa diablo. At akala mo ba ang diablo papaloko sa'yo? Mas matalino ang diablo sa'yo. Hindi papayag ng libre yan. Babayaran mo yan. Anong ibabayad mo? Yung kaluluwa mo. Yun ang pinapasok mo kasi. So, why are you in a rush? 30 anyos ka pa lang Iba nga dyan, matanda. Si Norma Lapos nga, matanda pa sa akin Walang asawa ano? Pero bakit masaya siya? Kasi, alam niya kung paano maging masaya.
Huwag nating sayangin ang pagkakataon. And don't be in a hurry. Pag naghahanap kayo ng karelasyon, huwag kayong magmadali, tinamaan ng kulog. Darating at darating ang para sa inyo. Pag hindi dumating, pabayaan mo siya. Maybe you were meant to be yung single blessedness. Magdasal ka. Imbis na sa dyablo ka magdasal ka sa Diyos. Sabi mo walang nawawala. May nawawala ang tiwala mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo ang kinabukasan mo sa pinakamakapangyarihan at yan ay ang Diyos. Huwag mong apurahin na makatikim ka ng malaking kolab nang wala sa panahon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Sa mga nabitin po, mayroon po tayong catch-up episode bukas at sa araw ng linggo. Yung mga gustong humabol, yung mga nakamiss ng programa natin, pwede ho kayong manood sa Channel 19 sa Signal Cable sa araw ng Sabado, alas 7:45 ng gabi hanggang alas 9:45 at sa araw po ng linggo, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, meron din po sa gabi 7:45 hanggang 9:45 in the evening. Bueno, sa ngalan po ng buong production staff ng Dr. Love at sa paumuno po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Bailey, ang ating mga producers, Jen Morales at Mike Santilian, ang ating naging direktor ngayong gabi, small but terrible. Small but terrible. Si Direk Joey Perez, maraming salamat, Direk, ha? Thank you. Ang ating studio technician ngayon, si Ron Cruz, at ang ating PA and David Operator, Jarian Manipon and Rodel Makatangay, at ang ating kaisa-isang TOC switcher, Weng Carpio. Ito po naman si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam, hanggang sa Lunes ng gabi dito po sa 105.9 Radio 5 True FM. Ang ating pagbati, magandang gabi. Maraming salamat. Shabbat Shalom.